So how does a chief follower of Jesus are supposed to love LGBTQ people? First off, being LGBTQ plus doesn't disqualify anyone from God's love or salvation. The real issue isn't someone's sexuality. It's whether they know Jesus. Sin is a universal problem, not just for one group, straight, gay, whatever, everybody's got sin, and everybody needs Jesus. Here's how we're called to love. Don't preach at people or try to fix them. That's not love, that's just force. And nobody wants to be forced into anything, especially not faith. Lead with relationship, not religion. Be present. Celebrate their birthdays. Eat with them. Show up for them, just like Jesus did with all kinds of people. Don't focus on symptoms like sexuality or behavior. The root issue is separation from God, not someone's orientation. Share your own story of how Jesus filled your emptiness. Let your life be the sermon. Remember, Jesus fulfilled the law because we couldn't. Our job isn't to judge or measure people by the law, but to point them to the one who paid the debt for all of us. Bottom line, love means being there, being real, and letting Jesus do the changing. You're not called to convert someone's sexuality. You're called to love them as Christ loved you, and trust God with the rest. Sapagkat si Kristo ang katapusan ng kautusan para sa katuwiran sa sinumang sumasampalataya. Roma 10, versikulo 4 kay JV. Paano ito humuhubog sa kung paano dapat mahalin ng mga tagasunod ni Jesus sa mga LGBTQ plus na tao? Una sa lahat, ang pagiging LGBTQ plus ay hindi nag-alis ng karapatan ng sino man sa pagmamahal o kaligtasan ng Diyos. Ang tunay na issue ay hindi ang sexualidad ng isang tao, kundi kung kilala nila si Jesus. Ang kasalanan ay isang pandaigdigang problema, hindi lang para sa isang grupo, tuwid, bakla, anuman. Lahat ay may kasalanan at lahat ay kailangan si Jesus. Narito kung paano tayo tinawag na magmahal. Huwag mangaral sa mga tao, subukang ayusin sila. Hindi iyon pag-ibig, iyon ay puwersa lamang. At walang gustong mapilit sa kahit ano, lalo na sa pananampalataya. Mamuno sa relasyon, hindi sa relihiyon. Maging naroon, ipagdiwang ang kanilang mga kaarawan. Kumain kasama nila, nandyan para sa kanila, tulad ng ginawa ni Jesus sa lahat ng uri ng tao. Huwag mag-focus sa mga sintomas tulad ng sexualidad o asal. Ang ugat na issue ay ang paghihiwalay mula sa Diyos, hindi ang oryentasyon ng isang tao. Ikwento mo ang iyong sariling kwento, kung paano pinuno ni Jesus ang iyong kakulangan. Hayaan mo ang iyong buhay ang maging sermon. Tandaan, tinupad ni Jesus ang batas dahil hindi natin kaya. Ang trabaho natin ay hindi ang umatol o sukatin ang mga tao ayon sa batas, kundi ang ituro sila sa isa na nagbayad ng utang para sa ating lahat. Sa madaling salita, ang pag-ibig ang nangahulugang nandyan ka, totoo ka, at hinahayaan mong si Jesus ang magbago. Hindi ka tinawag para i-convert ang sexualidad ng isang tao. Tinawag kang mahalin sila gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iyo.
at magtiwala sa Diyos para sa natitira. Paki-share po ang channel, si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.